Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito ang inyong pambugad. Si Ado Paglinawan na nagwe-welcome na sa ating secretary. Yes, Paring Ado, magandang hapon po. At as always, ito po ay pagbati sa ating mga kababayan na ang kalagayan ay hindi pa rin nagbabago. Pahirap pa rin ang pahirap ang buhay nila. Kaya wala silang, alam mo, Paring Ado, kaya hirap na hirap ang buhay ng ating mga kababayan dahil iilan lang naman ang nakakatanggap. Politics still prevail over our country's operation. May mga AKAP, may mga AX, pero that's limited only to few people, and it goes to members of the legislative, members of the family of the politicians in every province and every town. Halos kalahati or even more than half hindi nakakatanggap niyan dahil ang nauuna niyan ay ang mga politiko at ang binibigyan lang naman nila ay yung kanilang mga supporters. So, the amelioration program of government is really a dole out, but only to some. So, Selected few. And 20% ng national budget natin yan, ha? And pupunta lang sa pork at ayuda. What comes out is that the rest of the people are still in dire strait, are still suffering from so much poverty, such that they cannot even eat twice a day. Hindi nila matikman yung natitikman na mga ulam sa mga mahirap, sa mga middle class. Sila pa rin ay minsan asin na lang ang ulam. So, this is the situation of our country today. Kaya, takot na takot sila ang nagpapatakbo ng bansa na darating yung panahon na baka magbago ang ihip ng hangin, magiging presidente si Sara Duterte. So lahat ng mga tao na pwede nilang gamitin para himukin si Vice President Duterte ay ginagawa nila. Ang isa nitong traidor ay nag-testify doon sa House. Undersecretary siya, dati siyang tauhan ng isang komunista, ex-communist na nakinabang kay Duterte. Pero anong ginawa? Trumaydor kay Sara at gumagawa ng mga pabalang-balang na mga statement, frivolous accusations. Ito po, pakinggan niyo ito si a certain Undersecretary Mercado. Okay. I think, I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec? So it's 9 envelopes. Kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Itong si Mercado, pinag-ingatan daw niya yung pangalan niya. Ang balita ko, maraming maraming kaso na yan. Pero ang masama nito kasi, of all people, ito pa ang mag-traidor kay Inday Sara. Pero tingnan natin ang punot dulo kung sino ba itong Mercado na ito. Sino ba talaga ang kasabwat nitong traidor sa mga Duterte? Itong Mercado na ito ay palabas mo yung ito, Dr. Gloria Umamil Mercado. Kung saan nanggaling po ito. Okay.
Basahin po natin yan. Okay, sino ba itong Gloria Mercado? Ito po siya, Dr. Gloria Humamil Mercado. Currently, this was in the time of Duterte, no? Currently, the Undersecretary and Executive Director, Office of the Cabinet Secretary, Office of the President, Republic of the Philippines, is the recipient of 2017 Distinguished Overseas Alumni of National Sun Yat-sen University. Dr. Humamil Mercado received her PhD from Graduate Institute of Mainland China Studies. During her visit to her alma mater, Dr. Humamil Mercado made a presentation of her dissertation, Philippines-Taiwan Relation in the One China Policy, an analysis of the changing relations pattern in the College of Social Science, NYSU. Okay. Ito po ay Director at Undersecretary at the same time ng opisina ni Mr. Ibasco, yung Cabinet Secretary ni President Duterte. Napakalapit nito kay Ibasco. As to why na trumaydor ito, it goes without saying na trumaydor din siguro si Ibasco. Kasi mga kababayan, Pakawala, ano ha? bakit nagiging pakawala ito na babae na ito? Bakit niya tinradoy si Sara? Ang kumausap daw sa aking pagkaalaman, ang kumausap daw kay Inday Sara ilagay ito, si Ibasco. Tinutulak ni Ibasco ito, pero only to find out later in the hearing that she's a traitor to the Vice President. By the way, isang clarification lang doon sa binasa mo kanina. Itong Sun Yat-sen Institute of Mainland China ay nasa Taiwan. Wala ho ito sa mainland China. Ito ho ay isang Sun Yat-sen, Taiwanese Award. Head ng Taiwan yan yun yung kalaban ni Mao Zedong di ba? So, yun mga kababayan. At sino ba itong si Ibasco? Itong Ibasco, kasalukuyan na umaaligid pa rin kay Presidente. Ito yung nagdala kay Vic Rodriguez doon sa malaking rally. At ngayon, hinayjack na ni Ibasco at ni Vic Rodriguez yung Maisog, which should have been the vehicle of the opposition towards EDSA People Power. Pero hinayjack na nila kasi ang sinabi nga natin in the last mukhang nagkaayusan itong Vic Rodriguez at saka itong Ibasco. Binigay na ngayon ni Ibasco ang Maisog at ginagawa na niyang instrument, plataforma sa kanyang pagtakbo ng senador. As to ilang halaga yan, hindi natin alam. Hindi natin alam dahil maraming pera ito si Vic Rodriguez, sabi-sabi nga ni Cielo Magno. So he can afford. And beside, dapat siguro sabihan na natin ang ating dating Pangulo na mag-ingat dito kay Ibasco. Kung nandiyan pa umaaligid sa inyo, Mr. President, ang kasabwat nito si Vic Rodriguez, isang pakawala yan ni Marcos. He never said against Marcos. In fact, on the contrary, in his interview with Carmina David ba? Carmina anong family name nun? Carmina Constantino, he has remained total friendship with Marcos. So how can he become an opposition when he has remained friendship when the opposition is against Marcos? And how could Ibasco not be a part of Vic Rodriguez? Alam mo, itong anak ni Ibasco,
although inappoint ni Duterte bilang bilang regional director ng DNR, dapat identified siya kay Duterte at nalalaman ng Malacanang na sumasama sa rally, but his son has remained with the DNR as regional director. Baka lalo tumibay pa yan dyan. So, ano bang papel talaga nitong si Velasco at si Vic Rodriguez? Ibasco. I mean, si Ibasco at saka si Vic Rodriguez. Are they traitor to President Duterte? Tingnan mo, sinong nagkakampanya for Vic Rodriguez ngayon? Ito, pakita natin yung picture. It is the Kilusang Pagbabago, which is an Ibasco organization headed by Penpen. Ipakita mo yung ano natin, ito. Ayan, ito po ay message ni Penpen. So, tingnan mo mga kababayan. Tingnan mo yung mga kababayan. Ang nagkakampanya, isang grupo na tauhan ni Ibasco, yung si Penpen. Sila ang campaigner or tagatulak sa kandidatura ni Vic Rodriguez. Kilusang Pagbabago. Ang nasa forefront si Penpen na tao ni Ibasco, at saka ginagamit nila si Duterte. Makita niyo doon sa picture, ginamit ni Ibasco ang closeness niya kay Duterte, dalhin si Vic Rodriguez at itaas ang kamay. Pero nakakatakot yan dahil itong si Vic Rodriguez has never said anything against Marcos. Si Pangulong Duterte naman, nananawagan po kami sa iyo, Mr. Duterte, President Duterte, Mayor Duterte, mag-ingat po kayo. Dahil nilalapit ni Ibasco yung si Vic Rodriguez sa iyo, tinataas mo yung kamay pagka senador, pero mag-ingat ka. Dahil pakawala ni Marcos yan. Tinanong mo na ba yan, Mr. President, Digong? Kung nagsabi siya na Marcos alis dyan, nagsabi siya Marcos resign, or nagsabi siya sa iyo, bumulong siya sa iyo na, Mr. President, alam ko yung whereabouts ni Marcos at alam ko na ito ang ginagawa niya, ganon. Wala. Sinabi niya, on the contrary, na kaibigan sila ni Marcos hanggang ngayon. Best of friends. Wala silang pinag-awayan. So how can you rely on somebody who's friends to the very person that is being asked to step down by the opposition? Hindi ba napaka-incongruous, paring Ado? What can you say? Well, isa pa sa gumagalaw sa kampanya na yan ay ang tinatawag na Alliance of Nationalists, genuine labor organizations na composed ng mga makakaliwa rin at mga dating communist cadres. Mga hawak ni Ibasco yan. Na isinusuka ng ating military. Pero paano mo na tagpuan yan sila? Isang may membro tayo na unang nilapitan ni Ibasco para i-organize yan. Pero alam so hindi pa rin talaga nag-give up ito sa kanyang alam din daw yan ni Mijal Dea. What kind of klaseng kupunan na kawawa naman si Pangulong Duterte, pinapaikutan ng mga traidor. Ang laki ng pakinabang sa Pangulo tapos hindi nyo proteksyonan. Saan papunta ang mga artist ngayon? Very clear. Siguro dapat ipaabot ito ng mga loyal kay Inday Sara. Itong mga pinaggagawa tulad nitong Mercado, nag-testify against Inday Sara. Pero sino ba ang amo nito? Si Ibasco. At saka natanggal yung Mercado na yan sa Department of Education dahil nagsusulisit. I think about 16 million yung sinusulisit from a private sponsor. Walang credibility. Pareho lang din yan ng isang bata din ng mga tao na yan doon sa National Irrigation Administration na sinipa din kaagad ni Duterte
Oh, pero kung tingnan mo kung sino yung tao na yan, bata din nito. Itong pinag-usapan natin, oh. Di ba? Eh, kaibigan mo pa yata yung tao na yun eh. Ha? Oh, well, anyway, we just want to mention but kayong mga DDS nakakaintindi whom we are talking about. At paalam nyo kay Inday Sara na itong merkado na ito, tao to ni Ibasco. Ha? Bakit susuway at tumatiwalik against Inday Sara? So, there is something fishy with this Ibasco and Wala tayong narinig Vic Rodriguez na they are doing things for Marcos. Wala tayong narinig kay Ibasco regarding the testimony of Mercado sa Congress. Oh, dapat i-denounce niya. Oh. Dapat i-denounce niya kung wala siyang kinalaman dahil tauhan niya yan eh. Anong opinion dyan ni Vic Rodriguez sa testimony ni Mercado, ni Ibasco? Oh. Magsalta kayo. And yet, pupunta siya doon sa ospital, dadal-dal-dal-dal para basbasa ni Inday Sara para makakuha ng boto. Oh, Wow. sa veterans. What a kunwari. shame. What a shame. Pero hindi sisipot sa EDSA. Oh. Dahil sa EDSA. Balita ko sa ating mga kaibigan na nagrally sa EDSA, mayroon daw isang inutusan na siguro na yari na rin ito na sa dating asawa ng isang stalwart ng isang partido na payat yan dati pero napakataba na ngayon, siguro maraming nahakot. Itong husband nito pangalawang husband na yata ito or pangalawang asawa itong isang babae, kitang-kita at sinabi ni Ben Ranke na pagtingin doon sa picture, itong tao na ito nang inahakot yung mga tao sa EDSA para dalhin sa Liwasang Bonifacio. Kasi doon ang nagbibida si Vic Rodriguez. Pero makita mo ba sa EDSA si Vic Rodriguez? Hindi. Oh. At saka nabanggit mo Liwasang Bonifacio, nung tayo nagde-demonstrate yan, kagibat nitong KOJC siege sa Davao. 16 na araw tayo dyan. Isang araw hindi natin nakita si Vic Rodriguez dyan. Bakit? Ang background mga kabansa na nilagay ng KOJC, Marcos resign. Hindi sisipot. Hindi sisipot si Vic Rodriguez. 16 days hinihintay ka namin, Vic. Hindi ka sumipot. Well, whatever it is, we're just talking the truth. Now, if you have something Something to say. Tapos mayroon siyang ginagamit na very insignificant person, Vloggers na hindi vlogger na kumukuha ng mga donation at inamin nitong tao nito, hindi na lang namin i-mention yung name dahil he's very insignificant. Even Duterte does not know him. Tinitira kami pero wala, hindi namin pansinin because he is a non-entity. Pero kung sino ka man, you're a non-entity. Hindi ka namin pansinin dahil baka sisikat ka pa pagka pansinin ka namin. organizer daw siya ng maisog Organizer. Ano naman naging organizer Hindi man... Hindi kita nakilala, boss. Nobody knows this asshole. Anyway, hindi na lang natin i-mention. Baka sisikat pa yan Meron pang isa, nagbobold naman. Yun, rapist. Yung rapist, kumuha ng pera para ibigay sa mga hindi binibigay. Hindi na natin i-mention yung mga because they're non-significant. Sisikat pa yung mga Non-significant, they don't belong to our level of politics. So, anyway, mga kababayan, yun po ang katotohanan. So, this is a warning to the DDS. This is a warning to SDS. the people around the president. Beware of this. Beware of Greek bearing gifts. Kasi
they will be the one to demolish you at the end of the day. Yan yung Trojan horse. Yeah, these are the Trojan horse. Tricks bearing gifts. Kasi, best friend ni... Can you imagine, ito yung istorya dyan Best friend siya ni Marcos. Inamin niya kay Carmina. Nagsalita na rin siya na hindi niya pababagsakin si Marcos. Pero, anong role mo nung sa Davao bigla kang sumipot at nagsasalita ka? Hindi ka ba nahiya na best friend ka ni Marcos? Sasampa ka sa platform ng opposition na nandoon si Duterte, sinasabi niya na bangag si Marcos. Nandoon si Baste, sinasabi na Marcos resign. Tapos ikaw wala kang sinasabi kundi tungkol sa Constitution, tungkol sa wala kang sinasabi about something against Marcos. Tapos magmula doon, sumakay ka na ng sumakay. Hindi ba nakakaya ka, Mr. Vic Rodriguez? And yet you're running for Senate. What will the Senate be kung nandiyan pa rin si Marcos? Although we're not afraid na he's running because he does not even figure out in the 30 top 30s na senators. He's not even in the 31 or the 32. So, ang atin lang, sinasabi lang natin na beware because ako, para sa akin, pakawala siya ni Marcos to spy on the opposition. Are you sure na wala yan sa top 12 ng Smartmatic list ni Marcos? I doubt it. Kasi si Marcos is not the one that controls the Smartmatic. It's the enemy of Vic Rodriguez. Ganun ba yun? It's the enemy, it's the wife that controls the Smartmatic. So, wala siyang space doon. Lisa, watch out, Lisa. It was Lisa who kick him out because nakikipag-contest kay Lisa sa appointments. Kaya, masyado kasing pumapil ito Sige, yun lang po, mga kababayan.